Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayan, no? So, konting pagninilay lang po mga kapatid. No? Ang tanong ngayon, gaano mo ba kamahal si Jesus? Gaano mo ba kamahal ang Diyos? Kaya mo pa bang mahalin? No? Kasi madaling sabihin, ngayon panahon na to, napakadaling sabihin, yes, mahal ko ang Diyos. Kahit sinong tanongin mo, mahal ko ang Diyos. Tanong, pagdating sa kapwa, yung mga nanakit sa'yo, chismis sa'yo, yung pinagmulan ng problema mo, kaya mo pa kaya silang mahalin? Alalahanin natin ang sabi ng ating Panginoong Hesus, even from the Genesis, ang mga tao ay nilalang na kalarawan ng Diyos. Dapat natin siya. Kaya tignan niyo po dito, hindi niya hiniwalay ang pag-ibig sa kapwa. So, kaya mo bang mahalin ng Diyos kahit kasalukuyan, yun nga, no, naghihirap ka sa kasakitan? Kaya mo pa bang mahalin ng Diyos kung financial problems, grabe na, no? O taggutom na? Kaya mo pa ba siya mahalin o paglingkuran, kapatid? Alam niyo po, kung naalala niyo yung senior ko po dati tungkol sa isa kong kapatid na relihiyosa siya, no? Talagang everyday nagsisimba siya. Nga po yung taga-ano dun sa isang malaking university sa Manila na siya yung nag-aasikaso sa misa everyday from 12:15 to 1. Pag break time ng mga empleyado, siya po yung nag-aasikaso at malapit siya sa mga kaparian. Pero yun nga, no, araw-araw pag umuwi siya, dahil nga yung bayo ko, yung asawa niya, talagang problemado siya dahil yun nga, babaero, no? So problema sa babae, no? So ngayon, umabot almost 25 years, ganun din po ang ginagawa ni ate, nagsisimba, humihingi ng tawad, pero pagdating sa bahay, walang ginawa kundi yun nga, murahan, bangayan sa bahay. Bakit ko po alam? Tumira po ako dun sa bahay nila during that time. Nung galing po ako sa Pampanga, dun po ako tumira sa kay ate. Ayun, napakagandang pagnilayan po ito na nangyari ito. Hanggang sa bandang huli, ang ate ko nga po nagka-cancer pa. No? Sa kabila ng dami ng babae at anak ng ating ng bayo ko dun sa kabila, siya pa yung nagka-cancer. So ngayon, may best friend siya, itong isa kong ate. Yung isa ko pong ate, mas matanda sa kanya, no? Pangalawa sa panganay namin ito. Best friend niya, lagi niyang kausap, itong si ate ko. So itong may sakit, noon pa man, wala pa siyang kasakitan, lagi niya sinasabi yung problema niya dito sa matanda naming ate. So ngayon, ang nangyari dito, dahil nagkasakit ng cancer itong ate ko ngayong mas bata, so ang mangyayari niyan, nagkaroon ng hatred itong nakakatanda naming ate dito sa bayaw namin. So lalo na nung talagang dumating ang oras na umanaw na si ate ko, itong nakababatang ate ko, lalong nagkaroon ng hatred. Kumbaga parang siya ang dahilan, itong bayaw, bakit nagka-cancer at namatay si ate. So alam niyo po, itong ate ko namang nakakatanda,
Hindi ko alam na nagtanim sila because of my serving to the Lord yung charismatic nga during that time bilang Bible preacher. Lagi ko sinasabihan sila, magpatawad. Ngunit ang ate ko itong namatay, hirap siya magpatawad. Sabi ko nga, nakapagpatawad siya later on at sana accepted na ni Lord yun, no? Bago siya nalagutan ng hininga. Pero hindi ko alam itong mga kapatid ko, galit pa rin pala dito. Talagang yung hatred, talagang todo-todo dahil nawalan kami ng ate. So iniisip nila yun ang dahilan yung bayaw. Ayun, alam niyo po yung ate ko, ngayon na nakatatanda, 2 years ago lang po, na-diagnose siya na may cancer din, breast cancer din. Ang mahirap dito, stage 3 na, 3B. Alam niyo po, yung cancer ng ate, dahil doon sa sinasabi ko, at biblical po, lagi ko sinasabi sa kanila, lagi ang may batayan, ate, ito yung dapat, kasi kailangan, ang kasalanan kasi ang dahilan ng kasakitan ng tao ayon sa Biblia, no? Isa yun, pero hindi naman lahat, pat isa yun. Sabi ni Jesus, di ba? Magaling ka na, huwag ka na magkasala. In other words, yung kasalanan yun, pinanggalingan. Lagi ko sinasabi sa kanila yun. Alam niyo po, itong ate ko nakakatanda. Dahil dito sa Ebanghelyo, isipin natin, paano mo iibigin nga naman ang Diyos? Kung hindi mo iniibig ang kapwa mo, galit na galit ka. Ayaw na ayaw ng Diyos na may galit sa kapwa. So doon pa lang, magkakaproblema ka na. Kaya doon yung pagkakasala na anger, it's a capital sin. Alam niyo po, tumimo nung nalaman ni ate kong pangalawang na to, na may cancer siya, unang-unang niyang ginawa, tinawagan niya po yung bayaw ko at pinatawad na niya at humingi na rin siya ng tawad dahil sa galit niya sa kanya. At lahat ng mga kagalit niya, lahat ng mga we're talking about pag-ibig, di ba? Ang ganda ng gospel, pag-ibig. Ito po makakarelate lahat ng mga may kasakitan, lahat na may problema ngayon. Totoo po ito. Totoo, biblically, and for my 6 years in my charismatic, isa yun ang lagi namin sinasabi, healing ministry. One of the reason is hatred. Kaya nagkakasakit ang tao. So, nangyari sa kanya, nung mismo na-diagnose siyang stage 3B, mas matindi yun yung sa isa kong ate. Actually, malalang stage 2 pa lang yun, pero namatay. Ito, stage 3B. So, mas malapit na sa stage 4. Si ate kong itong last. 2 years ago lang yun. Ang ginawa niya nga, yun nga, nagpatawad, nagkumpisal siya dahil naalala niya yung sinabi ko. Sabi ko, yung galing sa Biblia po, hindi po ako nagsasabi lang ng Alam niyo po, dahil ginawa niya yon, ito po yung magandang balita Dahil ginawa niya yon, stage 3B napaka nun, baka ilang taong ka lang nun. Nagpa-chemo pa rin siya, sabi ko diretso lang, magpa-chemo ka ate, lahat gawin mo, mangumpisal ka, although araw-araw siya nagsisimba. Alam niyo po, maniwala kahit hindi, hindi man siya masyadong nakalbo Natapos na po yung chemo niya, natapos po radiation niya, ngayon napakalakas ni ate. Ngayon po totoo, napakalakas ni ate, nag-ano pa sila Holy Land pa sila, nagtaka yung mga kasama niya, talagang ang bilis niya daw maglakad. Ngayon, monitoring na lang siya, sa buto na lang siya every month, pampalakas ng buto. Ano po ibig ko sabihin dito sa Ebanghelyo? Ano sabi ng ating Panginoon Yesus? Ibigin mo ang Diyos, pero ibigin mo yung kapwa. At ang pinakamahalaga sa kanya, actually, yung kapwa. Kung may anger ka, may galit ka, nasa pool ni ate, itong ate ko hanggang ngayon, na makita mo talagang napakalakas yan, the-drive pa rin, 2 years ago pa yun na stage 3. Bakit? Kasi nagpatawad siya. Pag may galit ka, nawawalang pag-ibig mo sa Diyos, kapatid. So, kasalanan mortal, anger. Doon sa 7 deadliest sin. So, kung may dinaranas kang pagsubok o problema, malaking problema, kahit cancer pa yan, naniwala siya sa sinabi ko. Magpatawad ka, tanggalin ang mortal sin, gagaling ka sa iyong karamdaman. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming mapagmahal, Lord, bigyan mo po kami ng puso mapagpatawad at mapagmahal sa kapwa. Gaya ng ginagawa mo na hindi mo naman kailangan pumunta rito para magpakasakit sa krus.
hindi mo kailangan ito, pero dahil sa pagmamahal mo sa amin, ginawa mo yun. At pinatawad mo yung mga nagpako sa isa cross. Dahil doon, nandun na ang kalwalhatian. Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, bro Jando. Good luck, bro Romel. Okay, so bigay ko na ngayon kay Brother Romel Palma sa kanyang topic. Brother Romel, go ahead. Okay, maraming salamat, no, Brother Jando, and thank you so much also for the word, Brother Angel. So, sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ang magbibigay naman ng topiko, at ang akin pong ibibigay ay patungkol po sa, even though this is paulit-ulit na po na ating naririnig, pero paulit-ulit po natin itong bibigyan ng pagpapaliwanag dahil nagiging mas rampant na ngayon ang paggagamit ng talatang ito at nagiging strategy po ng mga kaibayo sa pananampalataya upang sila po ay makahikayat ng ating mga kapatid ng mga Katoliko na kulang talaga sa kaalaman. At salamat na lang dahil nandyan po kayo ngayong nanonood at maibibigay po natin yung tamang pagkakaunawa po at mabibigay po natin yung tamang pag-aaral po sa ating pananampalataya. Ito pong aking isi-share sa inyo, mga kapatid, itungkol po ito sa nakuha ko po ito, no, sa binigay po sa amin ni Brother Dwayne. Maraming salamat kay Brother Dwayne Cartuhano sa kanyang librong ating sagutin. So marami kasi, no, karamihan sa mga kapatid natin ay gumagamit talaga ng Biblia, no. Yun naman talaga yung masasabi natin kung sa another term pa, tinatawag nating marketing strategy po nila para makapag-akay ng marami pang mga tagasunod nila. And this is also the answer sa nag-comment po sa akin dahil last time nag-live po kami ni Brother Aljan Bagatnan na patungkol po sa si Pastor si Brother Anyedes, no? Archie Anyedes ay nahuling magkasabwat pala ng mangtatawas dahil yun nga, yung mangtatawas ay hindi niya ito sinaway bagos ay yun in-explain niya pa at saka sinuportahan niya pa itong mangtatawas. Ito namang mga descendant niya nag-comment po dito sa ating Cap Talks Facebook page. Sabi po ay iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, bakit di nyo isinama sa pagbabasa? Kasi po nakalaban na ni Pastor Anyedes ang ilang CFD sa Bohol at talo pa ang CFD. Kaya ayan, ano ang ginagawa nyo ngayon sa kanya? Okay, fine. Pakinggan naman natin si Pastor Anyedes yun. Yung kanyang komento ni Francisco at sinasabi din ni Eric Buyan, even though this is Bisaya, naunawaan ko naman po na paninira daw yung ginagawa namin. Well, hindi po yun. So, nag-clarify po kami doon. Yung ginagawa namin sa video yung ay video reaction po. Kaya, na-open up yung tungkol sa issue sa pagsamba daw sa Diyos-Diyosan. And alam naman natin, mga kapatid, na ang ginagamit ng kaibayan natin sa pananampalataya upang siraan po tayo sa ating mga imahen sa simbahan, itong Exodus chapter 20 verse 4, at sinasabi nila na ang Katoliko daw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Para mas maunawaan po natin, mga kapatid, maigi siguro, basahin natin sa mismong translation na ginagamit po nila, no? Yung mga dating daan o kahit na anumang relihiyon po sila, dito po sa Exodus chapter 20 verse 4, sa Tagalog po natin Biblia, basahin natin, ano kaya, bakit kaya nasasabi nila na tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Okay? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anuman anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. You know what, my dear brothers and sisters, itong talatang ito rin yung naging pagkakamali ko noon at na-realize ko rin ang sinabi ng kaibigan kong pare, dalawa yung magiging destination ng taong nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. The first, magiging pastor yun,
and the second ay mababaliw yun. Salamat na lang sa ating Panginoon through the Holy Spirit na hindi po tayo nagkaganon at nabigyan po tayo ng proper guidance sa ating pong paniniwala dito. Dahil ako po ay nakapag-argue din sa isa kong kaibigang katikista at tinanong ko siya, binagbabawal pala ang pagpagawa ng mga rebulto at larawan, bakit tayong makatoliko meron tayo nito? And I am not satisfied sa sinagot sa akin dahil sabi lang, representasyon lang naman yan, even do tama. Pero mga kapatid, hindi siya sumapat. Kumbaga, during that time, naghahanap ako ng supporting verse. Ito yung ginagawa ng mga iba nating kapanampalataya, kaibayo sa pananampalataya. Strategy ito nila. Kapag ang isang tao ay uhaw na uhaw sa salita ng Diyos, dito sila gagamit, no? Kapag mahilig sa pagbabasa ng Biblia ang isang tao, and then yung nagbabasa ay without the guidance of the Holy Spirit, nako talaga, delikadong delikado. Pero kung babasahin pala natin mga kapatid ito with the context, no? Kasi dapat hindi puputulin ang pagkakaunawa sa pagbabasa. Para mas madaling maunawaan, i-contextualize natin. Babasa tayo ng isang patras at isang pababa. Okay. Simulan natin muli sa 3. Sinabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anuman anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukaran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So ito po mga kapatid, ito ay hindi po Biblia na version ng Katoliko. Version po ito ng Protestante na binasa po natin, na kung atin pong babasahin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito po ang napakaklaro ang sinasabi po dito, ibang mga Diyos. Hindi po binabanggit na huwag kang magkakaroon o huwag kang gagawa ng imahen na hindi naman sasabihin at ipagbabawal ito. Hindi naman po sinabi ng Diyos na lahat ng mga imahen, ng mga rebulto, ng mga larawan, automatically ay bawal na. Maling-mali ang konseptong yan. At isa pa, kung tayo ay Katoliko at tayo ay maniwala dito, sana naman mga kapatid, silipin lang naman natin ang ating katekismo ng ating simbahan. Bakit nga ba? Ano yung sinasabi sa katekismo ng ating simbahan patungkol po sa mga sagradong imahe natin, sa mga nasa simbahan natin, sa ating kapilya, maging sa loob ng ating bahay. Ano nga ba ang ibig sabihin, bakit meron tayo niyan? Ito ba ay talagang object of worship? Sinasamba nga ba talaga ito according sa turo ng simbahan? Katulad ng palaging pagsisinungaling ni Dino Diaz noon, na palaging sinasabi niya na ang Katoliko daw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil nababasa niya mismo sa nobena. Pero kung titingnan mo naman pala yung etymology ng pinagsasabi niya doon, yung worship pala na word doon ay nangangahulugan naman ng veneration. Now, ngayon mga kapatid, ano kaya ang sinasabi sa ating katekismo ng ating simbahan dito sa 21:32? Basahin natin mabuti ito. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment. So ano yung first commandment? Kailangan wala nating ibang Diyos kundi ang Diyos lamang. It is not contrary. Klarong-klaro po dito mga kapatid. Hindi ito against, hindi ito contrary, hindi ito nagsasabi na binabangga ang first commandment nitong ating mga imahen na ating bini-venerate, no? Which prescribe idols. So yung idols, ito yung sinasabing sinasamba po mga kapatid na mga imahen. The honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So kung ginagalang po natin ang imahen ng ating Inang Birhen Maria,
Ibig pong sabihin yan, mga kapatid, ginagalang natin ang ina ng ating Panginoong Jesucristo ng ating Birhen Maria. Hindi po binabasag yun. No? Katulad ng mga makikitid ang utak na nakabasa lamang ng translation ng Biblia, Exodus 20 verse 4, basagin na agad ang mga imahen o mga rebulto. Kawaan-awa sila, no, mga kapatid, ng ating Panginoon sa kanilang ginagawa dahil hindi naman nila alam ang kanilang ginagawa. The honor paid to sacred images is a respectful veneration. So, hindi pala yun adoration. Kasi, automatic kasi kapag Protestant, ang umunawa po mga kapatid ng katagang worship, automatically, it's refer to adoration for them. Pero hindi po makitid kasi ang utak ng mga Katoliko. Mas matalino po ang mga Katoliko kasi kapag sinabing worship, it must follow, hindi po yan nangangahulugan na yan po ay automatically na pagsamba sa Diyos. Ito po ay merong dalawang kahulugan. Pagsamba sa Diyos, which is adoration, at ang paggagalang po natin sa mga santo, kay Saint Joseph, at sa ating inang Birhen Maria. Veneration po yun ang tawag doon. Okay? The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Eto pa, kapag daw ang mga Katoliko ay sumasamba sa loob mismo ng kanilang simbahan, sa loob ng kapilya, maraming mga imahen doon, automatically, ang mga Katolikong yun ay sinasamba ang lahat ng mga imahen nandoon. Nako, mali naman yan mga kapatid. Okay, bakit po nasasabi nating mali? According po dito sa karugtong ng 2132 na Catechism of the Catholic Church, religious worship is not directed to images in themselves. Wow, klaro pala yun. So, ibig sabihin pala, kapag meron ka dyang imaheng nakalagay sa iyong altar, Santo Cristo, imahe ng Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus, ibig sabihin pala niyan mga kapatid, you are not praying like this. Ama naming nasa rebulto ka. Hindi ganoon. But we address our prayer to God. We don't worship that image. Okay? Religious worship is not directed to images in themselves. Okay? Considered as mere things, but under their distinctive aspect as image leading us on to God incarnate. So, dinadala lang tayo ng imaheng nakikita natin, katulad lamang ng imahe ng Santo Cristo, na merong Diyos na nagkatawang tao. Okay? The movement toward the image does not terminate in it as image, but tend towards that whose image it is. Okay. Kaya nga, tama ang sinagot sa akin ng aking kaibigang katekista na ito ay just a representation. Kaya lang, nakulang lang tayo sa explanation maybe, and also the support. No? Kaya nga, kung tayo po mga kapatid ay seryoso tayo, no, na pag-aralan yung ating pananampalataya, well, salamat kung ganun. At nawa ay ma-share din natin sa ating mga kapwa Katoliko ang ating mga nalalaman. Na huwag nating tataguin yan mga kapatid, huwag itago. Kailangan talaga ipalabas natin. Remember the parable of our Lord Jesus Christ doon sa binigyan niyang kayamanan, no? Kaya pinagbilinan niya. Some of them ay merong isa na inilibing sa lupa dahil sa takot. Pero yun ang pinaka bad things happen. So dapat pinapalago. Kung meron tayong kaalaman mga kapatid, palaguin natin. Kailangan depensahan talaga natin yung ating simbahan. Huwag tayong matatakot. 1285 ng Catechism of the Catholic Church, defend our faith by word and deed. Okay, so proceed po tayo. Itong palaging sinasabi, palagi po binabato sa atin na tayong mga Katoliko daw ay sumasamba sa mga rebulto at mga imahen dahil kapag nananalangin tayo na meron talagang mga ganoon. Okay, in-explain na natin mga kapatid na magkaiba yung adoration sa veneration. And some of our brother and sister
in the other religion, no, keep on using sa mga references na, nako, exaggerated talaga. Binago talaga yung mga kahulugan doon at binago pa yung mga kataga doon. Katulad ng palagi nating napapakinggan ito, no, na ginagamit din ito sa INC, no, yung sinasabi nila na meron daw particular na nasusulat o mababasa, no, sa ating katekismo, sinabi mismo, pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Ngayon, may mga mahinang Katoliko, nakita, o ito, basahin mo, nakasulat dito. And well, magbibigay ng conclusion. Ano? Tama naman yung nakasulat yan. At kalaunan, na-convert na. At siya na mismo, nagbabasag na ng mga rebulto ng mga imahen ng simbahan without knowing kung ano talaga ang katotohanan doon. No? Without further investigation, naniwala na siya. Wala pong pagkakaiba yan sa pagiging marites. Kapag ikaw ay sinabihan ng iyong kapwa marites na ganito ang nangyari, agad kang maniniwala na hindi mo tinatanong si kumare mo kung totoo nga ba yon. Okay. So, ang mga kapatid, ang katotohanan pala niyan, dito sa pagsasaliksik ni Brother Dwayne sa kanya pong librong ito, ganito pa yung nasusulat. So, pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Magyaring mag-antanda ka muna. So, mag-sign of the cross. Ginagawa natin yan. Luluhod tayo sa harap ng isang banal na larawan at magsa-sign of the cross. Okay. At saka magdasal ka ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. Sa Diyos Ama ay hihingi ka ng pananampalataya, katekismo na pinagpalamnan ng mga pangadji at maikling kasaysayan na dapat pag-aralan ng taong Kristiyano. Ito ay makikita sa pahina 96. So sa pagsasaliksik ng ating mga kapatid, even though narinig ko rin ito kay Brother Wendell at nakita natin ngayon dito, nahahawakan ko pa, no, yung librong ito. Wow! Kung makikinig pala tayo sa kanila, sa paninira nila sa atin, tapos meron naman silang hawak, para bang meron naman akong ebidensya, written evidence, at masasabi natin, oh, yan ay totoong ebidensya. Pero the fact is, mga kapatid, yan pala ay exaggerated yung kanyang paggagamit po ng kanyang ebidensya. So dapat maging mas maingat pa po tayo, mga kapatid, sa pagkikinig, no, sa kaibayo natin sa pananampalataya. At maging mas maingat talaga tayo sa isyung ito. Kasi ito lang yung ito nga, merong saying nga dito, no, ang protestanting nagigipit ay sa rebulto kumakapit. Ito yung palagi nilang pinupuntahan. Kayong mga Katoliko, ganito kayo, mga idol worshipper kayo. No? Kayong mga Katoliko ay hindi talaga kayo titigil na sa pagsasamba nyo sa Diyos-Diyosan. Ito yung palagi kong nakikita po, mga kapatid, sa comment section po natin when times na nagla-live po tayo. Okay, totoo nga ba yun? Halatang-halata naman na nagkukot po sila ng mga referensya nila at binabago lang yung talagang nakasulat. The book really exists but the content doesn't, no? Ang libro ay talagang totoo, ngunit ang nilalaman nito ay hindi na pala. Kaya nga tama din na yung saying, mga kapatid, do not judge the book by its cover. Yung palagi kong dinugtong diyan, read it first, no? Read it first. Pag binasa mo 'yan, huwag kang maniwala agad, no? Investigate. Investigate kasi pwedeng PKN. Pwedeng mapeke ang ating mga binabasa, no? Internet.
marami na ngayon mababasa, marami ding fake news. No? Merong mga books na ginagamit na as a reference. Bakit ganito ang nakasulat dito? Reference ito, parehas lang naman na reference natin, parehas book. Bakit dito hindi na? Dahil binago na yung content. Katulad ng paggagawa po ng mga libro ng kaibayan natin sa pananampalataya, no? Gumagamit sila ng libro at saka yung librong yan ay hindi naman pala yung totoong nilalaman. Okay? Sinabi pa dito sa pagbabasa po natin, no? But we know that worship would mean latria, dulia, and hyperdulia in reference to the object right. Since we are talking about saints, it means dulia. Ito po mga kapatid, ang palagi nating sinasabi na hindi tayo dapat na magbase lamang sa nababasa. Kailangan talaga pag-aralan natin. Pag nakabasa tayo ng isang nobena na nakasabi dyan na merong word na worship, ang maiging gawin natin, puntahan natin yung etymology, yung pinagmulan talaga. Paanong ginawang worship ito? Sa katekismo natin, hindi natin sinasamba, pero dito sinasamba na. Kaya, punta tayo sa pinagmulan. Ito according sa pinagmulan, no, ng katagang worship, hindi lang pala yan refers only to adoration, but also to veneration. Okay. Ang ibig sabihin ng ginamit na salitang worship sa Catechism of Christian Doctrine, ibig sabihin ay nakasulat veneration o paggalang at hindi ang sinasabi nating adoration o pagsamba na ukol lamang sa tunay na Diyos. So, klarong-klaro po yan mga kapatid. Na, kaya kung magbabasa tayo ng Biblia, i-contextualize po natin. Huwag nating puputulin. Okay? Dahil karamihan talaga na mga Katolik karamihan talaga ng mga Katoliko ay mahilig magbasa. Katulad sa akin noon, wala akong sariling Biblia at when times na gusto kong sumaliksik ay pumupunta pa talaga ako sa loob ng simbahan at alam ko kung saan nakalagay doon yung Biblia para magbasa lamang. And thanks God na ngayon merong mga mabubuting loob na mga kapatid natin nagbibigay ng ating babasahin at yun, nakakapag-aral po tayo mga kapatid. Kaya wag po tayong dapat magkaroon tayo ng interest mga kapatid sa ating pananampalataya mismo upang mapag-aralan natin ito. Kasi kapag sasabihin natin na ay hindi ko na forte yan, hindi ko na kailangan pag-aralan yan, hindi ko na kailangan pang mag-aral tungkol sa pagdepensa ng pananampalataya, maling konsepto po yan mga kapatid. Dahil not all the time ay merong CFD na kasama mo. Not all the time merong may alam how to defend the Catholic faith na kasama mo. May mga time talaga darating sa ating buhay na tayo ay mag-iisa na lamang at haharap tayo sa napakaraming pagsubok sa buhay, especially itong test of faith, no? Talagang susubukin yung pananampalataya natin. Itong pinakauna talaga, no? Tatandaan natin, itong pinakaunang ginagamit at ginagawa nila na paninira po sa atin na ang ating simbahan ay mali dahil may mga imahin, no? Kung titingnan natin, hindi po ito mali mga kapatid. Kasi kung magiging mali po ang konteksto ng ating simbahan tungkol po sa mga imahin, lalabas niyan. Unang-una ang nagkamali ang Panginoon pala. Kasi according sa claim nila, mali ang pagpapagawa ng rebulto at imahin, bakit ang Diyos mismo nagpagawa pa? Bakit kukontrahin ng Diyos mismo ang kanyang sinabi na mali? Sinabi niya sa Exodus 25 verses 18 to 20, at gagawa ka ng 2 kerubing ginto. Take note mga kapatid, sa Exodus chapter 20 verse 4 kanina, imahing ang pinagbabawal, imahing nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Okay? Walang exemption yon. So, lahat ng imahing nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Nasa langit, imahe ng kerubing, pinagawa mismo ng Panginoon, nayari sa ginto. Yan. Nayari sa pamukpok,
iyong gagawin ang dalawang dulo ng luklukan ng awa at gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo at ang isang kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa dalawang dulo niyaon. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas na nililima ng luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa. Ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. Mga kapatid, kung ipinagbabawal po ng Diyos ang pagpapagawa ng imahen sa taas, sa kahit imahe ng mga anghel, bakit nagpagawa siya? At kung ipinagbabawal naman ng Diyos ang pagpapagawa ng imaheng nasa lupa, bakit ang Diyos mismo nagpagawa ng imaheng nasa lupa at ang imaheng ito ay naging object of healing? Ito po, pakinggan po natin mga kapatid ang Leviticus 21 verse 8. Babanaling mo nga siya, sapagkat siya ang naghahandog. Okay, sandali. Ilagay natin sa isang translation. Eto, sa bilang 21 at ang talata ay 8. Ito po ang ating mabasa mga kapatid. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Take note mga kapatid, yung ahas ay nilalang na nasa lupa. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Okay? Naging object of healing pa ang tansong ahas na ito. At ito pa mga kapatid, kung ipinagbabawal ang pagpapagawa ng imahen kahit sa New Testament, bakit ang ating Panginoong Jesucristo ni kahit kailan hindi niya kinontra ang pagpapagawa ng imahen? Bagkus, naging isa pa niya itong pamamaraan o itong naging isa pang ehemplo niya, example niya sa kanya mismong sarili. Basahin natin yung sinabi sa Juan 3:14. At kung paanong itanaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Kung mali ang pagpagawa ng tansong ahas ni Moses, bakit ginawa pa itong ehemplo o example ni Jesus Christ? Kung mali sana sinabi ng Panginoon, huwag kayong magpagawa ng tansong ahas, mali yun. Pero yun pa mga kapatid, ang ginawa niyang example. Bakit nga ba? Ito ay dahil mga kapatid, hindi naman talaga bawal ang pagpapagawa ng imahen. Ano nga ba ang bawal? Ang klarong bawal po mga kapatid, ang pagsamba. Kung ikaw ay merong hinahawakan ngayon, kung ikaw ay merong katabi ngayon, kung ikaw ay merong kaharap ngayon, at yan ay sinasamba mo, idolatry po yun. Kahit tao, sasambahin mo, idolatry po yun mga kapatid. Pero, kung ikaw ay merong imahen sa'yo, at hindi mo naman ito sinasamba, no? Hindi mo naman ito sinasabing ito ang aking Diyos na nagligtas sa akin katulad ng ginawa ng mga Israelite during the time of Moses na sinabi nila sa golden cow na yung golden cow na yun talaga yung nagligtas sa kanila. Yun yung idolatry mga kapatid. That's the definition of idolatry.
sinasamba. May mga argumento yung ating kaibayo sa pananampalataya na nagsasabi, okay, granting na hindi kayo sumasamba o hindi sa harap ng imahe. Okay. Bakit hindi nyo nalang kunin yan kapag kayo ay nananalangin? Hindi nyo naman yan sinasamba. Yan yung mga arguments ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Ibabalik natin sa kanila, bakit naman hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na mali yung tansong ahas na pinagawa ni Moses? Wag ganun. Mali yun. Bakit niya hindi dinisregard? Bakit ginawa pa niyang example yun? Kung nagbabasa talaga yung ating kaibayo sa pananampalataya ng Biblia, isa na nakikita nila yung katotohanan ito. Kaya lang, alam naman natin mga kapatid, na kapag ang tao tumanggap sa katotohanan, ang taong yan, panigurado ay talagang lalaya. Pero kung ang tao ay hindi tatanggap sa katotohanan, sinabi kasi ng Panginoon, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa mga ayaw tanggapin ang totoo, dyan lang kayo sa kasinungalingan. Kaming mga Katoliko, gusto namin katotohanan ang ipapahayag po dito, kaya ang katotohanan ang aming tatanggapin. Ang simbahan ay mayroong katekismo. Ang katekismo ay nagtuturo na ang Katoliko ay hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang katekismo ay nagtuturo na ang mga sagradong imahe ng simbahan, representasyon lamang, pagpapaalala lamang. Ito ay hindi po object of worship. Klarong-klaro, binasa natin kanina sa katekismo ng ating simbahan, hindi yun object of worship. Bagkus ito po ay veneration of the image. Sa Catechism of the Catholic Church 21:32. Kaya nga, kung tayo ay Katoliko at nagbabalak tayong lumipat sa kaibayo sa pananampalataya, ito yung advice ko. At ito rin ang tinanong ko sa nagsabi, I am 10 years in born again. I am 10 years in born again. Matagal na akong Katoliko at 10 years na ako ngayon sa born again. Isa lang yung katanungan ko sa kanya. Honest to goodness, sagutin mo ang aking tanong. Noong ikaw ba ay Katoliko pa, pinag-aralan mo ang pananampalataya mong Katoliko from start to end? What I mean to say, Catechism of the Catholic Church, unang-una, hindi sinasagot yung tanong ko. Hindi ko siya tinantanan. Hindi natapos yung aming pag-uusap hanggang sa sinagot niya ko. Hindi ko pinag-aralan yun. That's why, mga kapatid, upang hindi po tayo malinlang, mauto ng kaibayo natin sa pananampalataya at matanggap natin talaga ang tunay na kalayaan, tanggapin natin ang katotohanan. Ito ang turo ng simbahan, ito ang katotohanan. At ang simbahang ito, walang ibang nagtatag, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Promise niya, I will be with you forever until the end of the day, until the end of the world. Siya talaga, ang sumasama sa atin. Kaya nga, kahit mahirap man, kahit pagod ka na, you give time sa pag-aaral ng pananampalataya upang hindi tayo mapunta sa punto na sasabihin din natin, ay tama, yung mga rebulto ng Katoliko, mali talaga yon. Kundi mapupunta po tayo mga kapatid sa punto, ay tama talaga ang turo ng Katoliko dahil sinasabi pala sa katekismo, hindi namin sinasamba ang rebulto at mga imahen. Sinasabi sa katekismo, walang pagsamba sa mga rebulto at imahen. Ibig sabihin pala yan na firm pala kaming Katoliko. Totoo pala to, kailangan merong mga sagradong imahen sa amin dahil ito ay kung ginagalang namin ang sagradong imahen, ibig sabihin, ginagalang namin ang nirepresenta nito. Unang-una kay Mama Mary, kapag meron tayong imahen ng ating Inang Birhen Maria, ginagalang natin siya. Yung Santo Cristo, kapag meron tayo niyan, ibig sabihin, grabe talaga, ginagalang natin ang ating Panginoong Jesucristo na nakapako doon sa cross. And there's so many reflection in it kapag nakikita natin ang Santo Cristong yan. Pwera lang sa mga wala, how do they reflect sa kamatayan at kasakit ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa atin?
Sana mga kapatid ay patuloy lang po kayo, no, sa pagsusubaybay, at hanggang dito lang po muna ang akin pong topic. At pasensya na, wala akong PowerPoint presentation ngayon dahil hinahabol ko lang po kasi yung oras ko ngayon. At ito lang po, kung gusto niyo pong makita yung aking na-present, ating sagutin po ni Brother Dwayne Cartuhano. Available naman po yan sa St. Paul. At mga kapatid, bago po ako makalimot, please suportahan niyo po ang PESMA Plus sa kanila pong YouTube channel. Merong Ebanghelyong Pagninilay at meron ding katikismo po dyan, at meron ding apologetics topic dyan na may i-discuss po sa atin. Also support all the YouTube channel connected to the Punto por Punto, mga kapatid. Wag po kayong magsawa, no, sa pagsasaliksik, wag po kayong magsawa sa pagsuporta din, at wag po kayong magsawa sa pagbabahagi ng ating nalalaman. Sa Diyos po ang lahat na kadakilaan, pagpapasalamat. Amen.